doon nakasentro ngayon ang problema. So, ang inuuna kasi ng gobyerno ngayon, kung ano yung maiinit na issue ngayon, yung nangyayari ng corruption, pinag-usapan na yan last year eh. That was last year pa yan, di ba? O dapat itong taon na ito, dapat nagkaroon na ng approval yan. Ang bibigyan ng pansin kasi ng ating gobyerno ngayon is to economic improvement nga. And then also, para magkakaroon ng concentration nga dito sa ating bansa upang makabangon uli ang bansang Pilipinas. Concentration dahil the agriculture will be going to be more focus. Particular na rin dito yung tinatawag natin pagbangon uli ng may kinalaman sa real estate and building and mga infrastructure. May babalik ba yung yung kinuwang pondo sa PhilHealth? May babalik ba? Tax. Ay, hindi, yan muna. May babalik ba? Kasi ang balak nila kunin sa national budget eh. Although yung Supreme Court sabi, bawal yung ginawa. Nako, marami pang sila, mga pagdadaan ng mga bago maibalik. Pero merong taong magiging sangkop dito. So, isa yan sa maisisisi na magkakaroon ng kaso. Kung tatanda mo, di ba sabi ko nga, baka nga madamay ang pangalan ng kanyang asawa kasi sila Vilma. Kumbaga mababanggit lang naman, hindi naman talaga damay talaga. Kumbaga asawa ni yan, di ba? Parang nahihila. Na balita na ginalaw din pala yung PDIC insurance. So, anong epekto sa economy tsaka sa bansa natin? Ayan, medyo talaga, nasa labasan na lang talaga ng labasan ng mga problema, labasan na lang ng labasan ng kanilang mga kumbaga bawat isang problema tinatakpan ng isang problema, magbubukas na may lalabas na ng bago, tatakpan naman nila, parang walang mangyayari, di ba? Paulit-ulit lang. Kumbaga pag may mga issue lumalabas, may panibago naman ilalabas. Parang tinatakpan lang talaga. So yung economic situation natin talagang bagsak. Actually, marami na nga lumabas ng investor, di ba? Kasi nga so walang papasok na investors? Next year, kung magkakaroon nga ng sinasabi kong solution nga sa mga problemang ito, possible may mga unti-unti namang papasok mga investor. Although, sisikapin ng susunod na uupo, yung susunod na uupo, magbibigay ng magandang improvement sa ating bansa. Susunod na uupo. Are you saying na may uupong iba sa 2026? Basta may susunod na uupo, pero ayoko nang makibanggit kasi napagsasabihan tuloy tayong bias, di ba? Yung gusto ko yung kung ano yung nakikita ng baraha o nabibisyon ko, yun na lang yung mailabas ng nung sasabihin ko. So may susunod na upo, maiayos niya ng unti-unti. Although ganito yon. Kapag nagkagulo at hindi na iayos ang problema, so ang mga tao mismo, talagang mararamdaman ang kahirapan ng next year, no? So, mag-iingat lang talaga. Pero, kung nagkaroon ng solusyon, magpapatuloy. Kaya sabi ko, kaya namang matapos. Kaya niya naman matapos. 50-50 ang situation niya. Ang kanyang solution talaga, pag may solution, yan, medyo So, diretso natin, ang survival ni BBM ay nasa kamay niya pa rin. Nasa kanya, no? BBM. Dapat tamang decision talaga siya, no? Paano kung nagkatotoo yung sinasabi ng iba na bumaliktad yung mga nakapaligid sa kanya? Is he still capable to survive? May gagawin naman kasi talaga siya na mga part ng hindi naman niya siguro pababayaan pero talaga medyo meron pa rin ako nakikitang gulo, sabi sa baraha. May mga galit, magulo talaga may mga tatlong problema pa nga akong nararamdaman. Ang year ng 2026 sa kanya, kung we're talking about the government, kung tutusin, ayoko talaga ng topic na to, mag-aalanganin talaga. Okay. So, doon na lang ako sa mag-aalanganin siya. Well, kung sino ang successor, mayroon pa rin ako nakikitang lindol. So, ako hindi lang isang lindol. Saan yan? Sa Visayas, kailangan mag-ingat. Meron din tayong Metro Manila pa rin. And then, on the second quarter, diyan papasok na yung mga titawag ko. May mga lindol ako nakikita sa buwan ng April. Saka, tong March, baka meron din ng konti. Then, sa Pilipinas, may naramdaman on the second quarter. That's April up to May. Medyo may gano'n may nararamdaman ako. May big one na sinasabi na naway hindi mangyari itong taon, pero meron talaga medyo may kalakasan. May nakita rin big one sa ibang bansa na maaari sa Asian country. New York, America, baka magkaroon din ng earthquake na 2 beses at 2 sa lugar nila na medyo hindi maganda ang
medyo pangit ang nakikita ko, no? Marami rin mga parang taon ng pagkawala ng mga tao. Isabihin may mga mamamatay sa mga mangyayaring mga trahedya o disaster na ito. Ay, talking about baha, may baha pa. Meron pa rin, mas malalaki pa rin yung baha. Wawa naman. Oo. Mundo makakaranas ng ano, yung parang may island na parang mawawala o may Asian country na halos kalahati, lulubog. Babae. May bansang ganoon. No, I hope Pilipinas, ba yung Madam Bisaya dadanas ng baha rin. Lalo sa mga Visayas area. Pero magdasal kayo mga tao sa Visayas area. At meron din tayo dito sa norte ha. May lindol sa makakaranas ng Baguio, Pangasinan, Bicol meron ako nakita. Samar, Leyte, meron din. May mga bulkan, may nakikitang mga nagsisigising na bulkan. Okay. No? This is actually totally awakening for us also. And then people will be very, very more on religious. Magiging parang magiging very spiritual ang tao sa mga magaganap. Okay. Sa mga mangyayari. And this is also the year to be ready and to be prepared for negative things will happen in this world. So, ang dami-daming patay, then disaster. And then there are also problem. Nakikita ko yung sa barko, parang dalawa pa nga na parang lulubog o maaaring magkaroon ng aksidente. And then, yung nakikitang barko na sinasabi ko rin, nasa bandang buwan na rin ng June or July. No, yun yung aksidente na may kinalaman sa dagat. That's dalawang barko yun. Pero magkaiba ng lugar, hindi naman magkapareho ng lugar. No? May mga bansa na maaari pa rin, karoon ng issue sila. So, pwede rin naman siya, the China or magpapatuloy yung competition o kung ano may issue nila. America, even Russia, and even sa Middle East. May mga issue talaga na talagang magiging worldwide, conflict. But, may isang tao naman, isang leader, na maaaring gumawa ng parang kaayusan din at maaari rin naman ang year na ito ay isang matagumpay na isang leader. May nakita akong isang leader na matagumpay. Pero may isa rin leader na mawawala, na kilalang leader sa buong mundo na maaaring mawala or pagkamatay. May sakit na and then may nakita kong civil war pero hindi ko maanuan. Pilipino ba yan? Civil war. Foreign countries? Mayroong part sa foreign countries, no? Oo. And then, Philippines, may mga ganong lang, pero hindi naman... Ingay-ingay lang. Oo. Kasi pinupush ng government tsaka ng mga iba't ibang sektor yung anti-dynasty law. Hindi rin mangyayari. Mahirapan, tatakbo pa rin. Kasi ang problema sa ganito, you have the power, everyone has the right to vote, and yun yung sasabi natin, teka muna, gusto namin siyang ipiliin, bakit ba inaalisan nyo kami ng karapatan? Bakit na po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao, siyang manalo, kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor ng bill Dahil ito? dahil apat na pong taon. Kahit Tama di ba kayo naniniwala? Naniniwala po ako dahil ang Constitution po ang nagsasabi, Mr. Speaker. It's not even your decision, Mr. Speaker. Yung mga framers ng Constitution, dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, Gobernador, yung iyong pamangkin, Vice Governor, yung pinsan, bukal, yung iyong anak, mayor, yung isa mong pamangkin, vice mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo, sa kabilang distrito naman, ay yung iyong anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ba? Yung tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopolya po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito
whether there is a law or not, ganun pa rin. It's the same thing. Yeah, Mr. Speaker, If your definition of monopoly of power is just on the appointments, di pareho lang, may batas o wala. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang yung kanyang anak ay majority leader, nagkakaroon po ba ng check and balance? unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction, itong ihikatura, legislatura at ihikutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ihikutibo at legislatura, Mr. Speaker. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, 2023, 2024, 2025. Ang total allocation po ng 1st District of Leyte kay Speaker Martin Romualdez, nung siya ay Speaker, ay 48,243,911,000. Yan po ang total allocation sa loob ng 3 taon. Yung po ang pinakamahirap na probinsya, swerte na maka 3 bilyon, 4 na bilyon sa isang taon. Bakit nangyari ito? Bakit hindi equitable yung distribution pagdating kay Speaker Romualdez? Dahil siya ba ay pinsan ng presidente? Hindi po ba ang nagre-rekomenda sa Kongreso ng National Expenditures Program ay ang Pangulo? It is called the President's budget, Mr. Speaker. So it is the President's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the 1st District of Leyte because he is the cousin of the President, and 30 billion was given to the 1st District of Ilocos Norte, the son of the President, and it will not happen if they are not a political dynasty. Mr. Speaker, if I was not observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Irice. If I may, but because if I may, I'm Mr. passing a Sponsor. Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow me Speaker. first. May I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. If this House passes a bill that effectively protects political dynasties, then what message that sends? It sends a message that the President's commitment to political reform ay hindi totoo. That his promise to prevent repetition of trillion peso corruption, particularly in sectors like flood control, ay hindi seryoso. That instead of real reforms, what we are seeing is appeasement, delay, at pagpapalipas ng galit ng taong bayan. Marami na po nagrarally against anti-political dynasty. Let us not deceive ourselves. When you file a weak law, when you pass a diluted version, when you allow contradiction between the House and the Senate, you are not solving the problem. You are buying time until people get tired, people forget, and accountability disappears. Ito po ay hindi po anti-political dynasty law. It will institutionalize political dynasties. At palagay ko po, nag-Pinoy-henyo tayo, pwede ka na pwede. Kaya ang final na sagot ko po, hindi to anti-political dynasty law. Ito po ay isang budol. Salamat po.